Shoutout sa iyaking congressman. Yung pero ito, wala pang permit, gibaan na. Bakit? Grabe Kasi naman. pagawa ng congressman. Pagawa Special ng child congressman. mukhang special child itong ilang congressman natin di ba? Wardi-wardi o siga-siga. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat, iyakin naman kayo. Kahul daw kayo ng kahul Alam ko yung chihuahua, ano yun yung maingay na aso, di ba? Yung Maliit maliit pero na aso, pero maingay. Yun, alam. Yung chihuahua, yung maliit na aso, yun ang maingay. Tayo naman, oo. Ayun na nga mga kababayan, ilinabas na ho nitong si Joel Chua ang kanyang pinakamatinding baraha laban dito kay Yorme Isko Moreno. At ang baraha na yan, kung tawagin yan victim card. Noong na-corner na ho ang isa sa mga aso nitong si Tambaluslos, kesyo binubuli daw siya. Mamaya ho, pag-uusapan natin yan. Kung bago lang ho kayo sa PH Updates, ang like at ang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, umiinit ho ang sagutan sa pagitan nitong si Yorme Isko Moreno at nitong si Joel Chua. Sabi ko na nga ba, hindi pa tapos si Yorme dito sa mama na to. Ano na ho ito, kumbaga bingo na to. Mantangin nyo na magpapatayo kayo ng 19 million na barangay hall sa bangketa. Saan tataan yung mga bata? Ngayon naman, nag-demolish, wala daw demolition permit. Magtatayo ng building, walang, anong tawag dito? Permit to construct o kung ano man yung permit na yun na sinasabi nitong si Yorme Isko Moreno. Ito, sabi ko nitong si Yorme Moreno, he is a lawyer and I challenge him directly. Sabi niya ngayon, kung ano ang tama at mali. Ito ho mga kababayan, ang sagot niya nitong si Joel Chua. Putak po siya ng putak na para pong aso. Tahol ng tahol. Mali yung tinatahulan niya. Anong mali? Lahat ng kabalbalan dyan sa distrito mo, malamang sa malamang, ikaw ang promotor dyan. Sino man dumidepensa? Anong natiklo kayo dyan sa 19 million na barangay hall na itinayo nyo dyan sa ilang pulgadang bangketa? Di ba? Sinong nagpapapicture? Sino yung mga picture na naglabasan nung pinasinayaan yan? Sinong dumidepensa dyan sa infrastruktura na yan? Kayo ho, Congressman Joel Chua. Ngayon, doon sa na-discover nitong si Yorme Isko Moreno na panibagong kabalbalan na naman na gusto mong gawin dyan sa lungsod ng Maynila, buti na lang nasa wata. Anak ng toka, nang demolish. Base dito kay Yorme Isko Moreno, di umano, wala daw permit. Ngayon, magtatayo ng panibagong infrastruktura, wala na naman permit. Pambihira, oo. Kaya ang tanong simple lang may permit ho ba kayo? Tama ho ba na gagawa kayo ng isang infrastruktura na walang permit sa pamunuan ng lungsod ng Maynila? Diba? Yun lang naman ang hamon. Ito, sagot nitong si Joel Chua. Panoorin ho natin mga kababayan. Po ninyo, this is not about Isko Moreno or Joel Chua. Oh. This is about the City of Manila and the people of City of Manila. Dapat po kami, ang local government at ang national government ay nagtutulungan para nag-iisip po ng mga makabuluhang proyekto. Wala po siyang ginawa kung hindi gibain yung mga ginagawa po namin. Mga programa naman, ang makikinabang naman, mga taong bayan. Kagaya po nung giniba niyang barangay hall. Ako po matagal na nananahimik. Pero alam po ninyo, umikot po kayo sa Maynila. 90% ng barangay hall nasa kalye. Ngayon, kung sinasabi po niya na ito po ay illegal, di dapat lahat po yan, gibain niya. Hindi yung pinipili lang niya yun sa akin at saka kay Congressman Valeriano. Pumunta po kayo sa Abad Santos. Meron po diyang police station na nasa kalye rin. Di dapat gibain. Pero wala sa bangketa. Natural, nasa kalye yun. Hindi sa kalye. Hindi sa yung hinarangan nyo, yung daanan ng mga estudyante. Yun ang problema ko kasi doon Ano ho yun, yung hinarangan ho nila na yun, daanan ng mga estudyante. Yun ho ang problema dito kay Congressman Joel Chua. Hindi po niya yun, kung talagang seryoso siya. Kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsehal ko, pati mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. Masyado po siyang bullying mayor. Bullying mayor? Bully ng mayor, sir. Tama, bullying mayor. Bullying mayor.
Alam mo, Right. Marian, ito Huwag kayo iyak. proyektong to Iyak noong eh. 2020 pa nagsimula. Kaya lang, dahil sa kakulangan ng pondo, hindi ito naituloy. Kaya nga tayo, minarapat natin na ituloy. Ito ay isang community center. Ang laman po nito, dahil nakita natin yung problema dito sa kahabaan ng Rizal Avenue, yung marami mga homeless dyan na natutulog. Kaya dito sa community center na to, nung nakaraang administrasyon, tayo ay nakapag-ugnayan sa City Hall at nabuo po namin itong programang ito, itong proyektong ito, Mm. kung saan ang kasama po dito ay isang halfway house, kung saan yung mga homeless na natutulog sa kalye ay po pwede dong matulog sa gabi. May Ang tanong, magkano pondo? Yan ang problema eh. Yan ang problema natin dito. Kaya alam nyo ho mga kababayan, hindi lang ho dapat flood control. Kayo ho, legislator kayo. Gumagawa ho kayo ng batas, tigilan nyo ho yan. Ibigay nyo ho yan sa DSWD, sa DPWH. Hindi kayo na kaya kayo napaghahalatang ano eh. 'Di ba? Gumagawa ng kabalbalan sa mga ano na yan diyan sa mga proyekto na yan dahil diyan sa mga kagagawa ng mga congressman na kagaya nitong si nitong si Joel Chue. Hayaan niyo yung bagay na yan sa executive department. Magbigay kayo ng sabihin niyo dito sa DPWH, DSWD, tingnan, dami nating mga kababayang natutulog sa kali. Hayaan niyo sila, pero kayo magpapa-interview kayo, didepensa niyo yung mga proyekto. May problema ho tayo diyan. Di ba? May problema ho tayo, napaghahalata ho kayo eh. paliguan, may toilet sila, may kitchen soup. So bukod po dito, meron din itong dialysis center na unit. Meron din po itong para sa mga senior citizen, may daycare center, may naglagay rin po tayo dito ng permanent office ng district representative. Brad, pasok ka sa DSWD, pasok ka sa DPWH, doon ka pumasok. Ba't nasa House of Representative ka, puro building ang binabanatan mo. Ang trabaho nyo ho ay gumawa ng batas. Di ba? Kung nag-propose kayo, hanggang doon na lang yun. Hayaan nyo na yung mga concerned agencies na trumabaho sa mga yan. Pero para magpa-interview kayo, todo depensa kayo dyan sa mga proyekto na yan. Mapag-iinalaan mo talaga kayo, di ba? So kahit na hindi na ako ang representative, meron na talagang district representative na opisina na nasa gitna o nasa sentro ng Santa Cruz. At meron din po dito mga recreational center. So tayo, wala naman tayong nakikitang problema dito dahil ito pinropose lamang natin. Yung pagkukuha po ng permit na yan ay trabaho po yan ng DPWH. 'Di ba? So, hindi ko nga po maintindihan dito kay Mayor Isko Moreno kung bakit congressman ang congressman. Wala nang sinabi, gusto lang magpasikat, gusto magkaroon ng laman na Brad, hindi nyo kaya si Yorme. Hindi nyo kaya. Yung pa-interview mo na yan, hindi walang kakagat dyan. Gawin mo, punta ka sa Twadcom. Patawag mo si Yorme Isko Moreno, tignan natin kung gaano ka talaga katigas. Ipatawag mo dyan sa House of Representative, talaga magkakaroon ng bakbakan dyan. Makita natin. Diba? Ang aangas nyo eh. Palibasa yung dating mayor dyan sa lungsod ng Maynila, nauuto-uto nyo, sabi nitong si Yorme Isko Moreno, pero yan, hindi nyo mauuto yan. Kaya lang naman kayo hindi nagkakasundo nitong sila Yorme Isko Moreno kasi hindi nyo siya mauto. Hindi nyo siya madala doon sa mga pabola-bola nyo. Siguro yung si Hanil ako na nabubola-bola nyo, pero itong si Yorme Isko Moreno, nako, malabo. ng content yung kanyang vlog, wala nang ginawa kung hindi magko-congressman. Samantala may pamura-mura pa, ginagaya pa yung dating pangulo. 'Di ba? Samantalang Brad, hindi naman nang ginagaya. Nagmumura naman talaga dati yung si Yorme Isko Moreno. Nagmumura naman talaga dati. Yan ang nga po problema eh. Naku, ang dami ng views nung video mo na to, Joel Chua. At base sa mga nababasa kong komento dito, hindi paborable sa mga pinagsasabi mo, yung mga nagkukomento mga kababayan natin. Hindi lang ho taga Maynila ang nakapanood sa video nitong congressman na to buong Pilipinas. At base dito sa comment na nababasa ko, mas naniniwala ako sa mga tao at
tao kay Isko kaysa sa'yo. Nako, naniniwala daw sila. Ha? Kay Mayor Isko Moreno. Sino ba naman maniniwala dito? Mukhang aso, di ba? Tahol daw ng tahol. Ano sabi nitong si Attorney Rowena Guanzon? Nasabi nitong si Attorney Rowena Guanzon, i-zoom mo yung pic. Sino yung kahawig ng aso? Sino nga ba? Si Joel Chua. Hindi naman natin mapagkakaila kung titingnan naman natin niya si Yorme at tayo hindi naman nalalayo pagmumukha natin diyan, di ba? Tapos na ang eleksyon, tapos na po ang palabas. Oh. Dapat kami po ay nag-iisip ng mga programa na makakatulong. Brad, hindi programa iniisip mo, batas ang iisipin mo, Brad. Ha, tigilan mo 'yan. Binubola mo na naman yung mga tao eh. Hindi programa iisipin mo, isipin mo batas. Kung paano ka gumawa ng batas na makakaapekto sa mga nasasakupan mo. Hindi yung anak ng towa, yung mga nasa Distrito 3 ng Maynila. Isipin mo kung anong pangangailangan nila. Gawa ka ng batas na makakatulong sa kanila. Huwag kang magtayo ng barangay hall. Trabaho yun ng DPWH. Executive yun. Sa aming mga kadistrito at sa lungsod ng Maynila. Ito po isang makabuluhang programa at ang makikinabang po nito ay ang aming distrito at ang lungsod. Sabi siguro nitong si Joel Chua, anak ng toka, project na, naging bato pa. Diba, project na, naging bato pa, no? So dinideprive po niya ang aming distrito ng isang proyekto na mapapakinabangan ng mamamayan. Ayaan mo. Tingnan natin pagka tumakbo ulit itong si Yorme Isko Moreno, pagka nanalo pa siya, ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa mukha mo. Sa mukha mo na yan, na mukhang aso. Eto mga kababayan, rekta na ho tayo kay Yorme Isko Moreno. Yorme. Wag nang nakikialam sa flood control project. I'm happy na ang Senado, nakita ko, napanood ko si Senator Ping Lacson at si Senator Marcoleta. Na si Senator Ping Lacson, nag-privilege speech, si Senator Marcoleta, nag-iimbestiga. Sana maimbestigahan din niya yung mga congressman na involved sa mga ganitong klaseng transaksyon. Bakit ba nakikialam ang congressman sa flood control project o mga pumping station ng DPWH? Kasi alam mo, meron silang mga salitaan dyan eh. Distrito ko yan ba't hindi ko alam? Yan ang mga salita yan. Kahit idinayan ng mga congressman, yan ang katotohanan. Mulat ang tao dyan, ha? Mocha. Opo. Alam ng tao yan na nakikialam ang congressman. Kaya nga maraming gustong mag-congressman ni Yorme at saka party list. Dahil dyan, di ba? I hope huminto na yan. I would rather have the local government or in this case sa Metro Manila, the MMDA. Hayaan na natin ang MMDA. Di ba? Total, ang MMDA naman nangangalaga ng ating mga creek, steros. At MMDA din, ang pagkatapos gawin ng DPWH, nagawa na, natapos na, halimbawa. Eto mga kababayan, yung si Yorme, nung panahon ng kampanya, medyo merong sagutan sa pagitan nitong si Tatay. Actually, si Tatay Digong, hindi naman pinatuloy si Yorme, di ba? Nagkaroon lang ng konti patotsadahan. Pero ngayon, mga kababayan, kung ako tatanungin, kung sino mas papaniwalaan natin dito sa pagitan nitong si Joel Chua at nitong si Yorme Isko Moreno, anak ng Tokwa, all the way. Pakikipagbalagbagan ho tayo para dito kay Yorme Isko Moreno. Pagka walang permit, hindi ka sumunod sa proseso. Yan ang problema sa mga taga-House of Representatives. Gusto nila puro shortcut Di ba? Gusto nila puro madali, lalo na pagka flood control Balita ho natin sa Cebu. Yung mga palpak na flood control, minamadali na ho nila ngayon. Ang dami hong naglabas ang mga picture tipong di pa lumabas yung 2026 budget para pang-ayos doon. Ginagawa na nila. Mamaya ho sa susunod na video, pag-usapan natin. Ibibigay na sa MMDA yung maintenance and operation. Kung hindi kaya ng MMDA, ibigay sa local government. Para managot yung local government. Or isa na lang ang managot, MMDA. Kasi so far, yung mga MMDA pumping station, gumagana, tumatakbo, nung naibigay na sa kanila.
Kaya lang yung mga sirang pumping station na katulad dyan sa Sunog Apog, ano na yan? 8 years, 7 years na yan. Hanggang ngayon, di pa gumagana. Gumastos na 700 million. Pero yung isang Grabe, pumping 700 station million. lang yun. Ha? So, dala ng siguro, pakikialam ng mga congressman talaga. Kaya, siguro, tama rin si President Marcos na tigilan na yan na yung pakikialam ng budget, lalo na pagdating sa flood control. At unti-unti, namumulat ang mga tao sa mga flood control na sira at hindi gumagana at pumping station. Pero at the same manner, ako naniniwala. Aywan ko, tingnan natin sa comment ng mga tao. Yan. Nay, tay, mga nanonood, kayo ba ay naniniwala? Gusto ko malaman to tingnan nyo nga sa comment. Gusto kong makita yung pulso ng tao. Kayo ba ay naniniwala na walang kinalaman sa pumping station flood control project ang congressman? Dito na lang, sa Maynila. Huwag na tayo lumayo muna. Tingnan mo kung anong magiging reaksyon ng taong bayan. Kasi hindi naman pwedeng kahit magsinungaling yung congressman na hindi ko alam yan. Basta ako gumagawa lang ng batas, ay appropriate. Yan ang palusot ng congressman. Pero sa totoo, alam ng taong bayan, pag may ginagawa, nakadisplay ang mukha niyan, Yeah. nakalagay ang pangalan niyan, nagkakating ribbon niyan, pagpalpak ang ituturo nila, DPWH. Yun. Itong DPWH. Galawan, no? Yorme, kuwang-kuha ni Yorme ang galawan nitong mga walang yang congressman na to. Di ba? Alam na alam. Ganyan na ganyan ho nangyayari ngayon. Sa House of Representatives, sino sinisisi nila? DPWH at yung mga kontraktor. Kaso ang problema dito, yung ibang mga congressman, kilala sila bilang mga kontratistang kongresista. DPWH naman ngayon, sa mga proyekto na yan, sila ngayon ang ipit na ipit. Sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? May umami na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman ngayon? Ipinapako sa krus ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. Sino ngayon ang kahol ng kahol? Yeah. Kaya kami, simple lang naman ang tanong ng taong bayan dyan. Ito, Mocha. Ano muna sabi ng mga tao? Sabi ni G. Herao, meron. Sabi ni Sally Lastillas Isleta, nakikialam sila. Sabi ni Bri Jai, Tomo. Sabi ni Teresa Montero, meron. Nakikialam sila. Hindi pwede. Alam nila yan, hugas kamay lang Alam mga na kongressman. yun. Sabi ni Datay Ventus, ako galit na sila. yan. May kickback sila, sabi ni Cherry Con. May Yung kickback, that's another story. Ako, simple pa lang ang tanong ko . Nakikialam. Una kong tanong, may alam ba ang congressman sa mga proyekto na yan? May alam daw Yan ang, sabi raw ng congressman nyo, shout out sa mga taga 3rd District. Hindi raw nila alam yan. Kayo humusga, mga taga 3rd District nga pala. Hindi raw nila alam yan. Nako. Pero nung pagka, Oy, Joel Chua, kaya mo pa? Kung masakit umaray ka, wala namang problema. Yorme Isko Moreno yan di ba? Kung nasasaktan ka, umaray ka, wala namang problema. Ang issue kasi dito, ang angas-angas mo Ika nga, may katapusan lahat ng kabalbalan nyo dyan sa Quadcom na yan. Isa ka sa ika nga siga-sigaan doon sa Committee on Bad Government nung trinabaho nyo si BP Sara. Tanda mo silang dalawa ni Valeriano. Nag-privilege speech si Valeriano, i-refer doon sa committee nitong si Chua. Committee on Bad Government. Doon talaga, ika nga, ginisa si BP Sara yung mga tauhan niya. Doon na nagkagulo, dito kay Attorney Zulaika Lopez. Doon na talaga nagkaroon ng all-out, ika nga, di ba? Kaya yung Chua na yan, marinig lang ng ating mga kababayan yung apelido ng mama na yan, buwisit na ho sila. Lalo na yung mga Duterte supporters. Wala akong kredibilidad. Hindi nga natin alam. Out of nowhere, bigla meron Joel Chua. Diba? Wala yan Panahon ni Tatay Digong, wala namang bilang yung mga congressman na yan. All of a sudden, meron ng epal na Joel Chua. binubuksan na yung barangay hall, 19 million, may picture-picture pa sila. Ay, naku. Di ba? Pangalan nila. Nakalantad yung mga pangalan nila doon.
Meron pa nga ako nakita, mga barangay yun, may pangalan pa ng congressman. Ay, oo, malaki po. May initial eh. Di ilaw pa yun. Kaya... Dilaw pa. Pagka ngayon, indulto, Parang kilala ko yan ang ipinapako sa krus, Oh. DPWH. Yo. Nauunawaan nyo ng tao. Doon naniniwala ko. Kahit anong pagsisinungaling ng congressman, o kahit anong pagtanggi o pagkubli ng congressman, yan, alam ng taong bayan yan. Ngayon, yung sinasabi mga kickback, hindi ko po alam yan. Kung talaga bang may kickback sila. Ako, tayo dito sa PH Update, di natin sinasabing nangingikbak yan si Joel Chua. Wala tayong pinaparatangang congressman. Pero ang sigurado dito, maraming kongresistang kontratista. At dyan sa House of Representative, karamihan, kayo naman mga kababayan, di ba? Kitang-kita nyo naman ho kung gaano karugdog ang kanilang kagustuhan na makapaggawa ng mga infrastruktura sa kanilang mga distrito. Ang dating, ganun-ganun na lang ba? Di ba? Pagbasihan na lang natin yung implementation ng mga projects na itinatayo ng DPWH, di ba? Huwag na ho tayo maglokohan dito. Base dito kay doon sa ginawang privilege speech nitong si Senator Ping Lacson, mahigit 40% lang talaga ang napupunta sa project. And the rest, pinaghahati-hatian na ng mga magnanakaw na congressman. Hindi ko sinasabing si Congressman Joel Chua. Sinasabi natin, karamihan ng mga congressman dyan ay mga magnanakaw. Ayaw kong mag-akusa ng isang bagay na wala tayong napapatunayan. Correct. Pero ang katotohanan sa practice, nakikialam ang congressman. Alam ng taong bayan. Pangalawa ngayon, tanong ko naman. Shout out dyan, Mocha, sa mga manonood natin. Shout out yung mga nagpagawa ng bahay. Yan. Nako. 20 square meter, 30 square meter. Kahit malaki o kahit maliit. Basta mga nagpagawa ng bahay. Shout out sa mga nanonood. Ito po ang tanong ko. Mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Kahul daw kayo ng kahul eh. Alam ko yung chihuahua, yun yung maingay na aso, di ba? Yung Maliit pero na aso, pero maingay. Yun, alam. Yung chihuahua, yung maliit na aso, yun ang maingay. Tayo naman, oo. Tsaka kayo, kita nyo naman ho, sa mukha na yan ni Yorme Isko Moreno, di ba? Yan ba mukhang aso? Ang mukhang aso si Joel Chua, hindi si Yorme Isko Moreno. Didiretsuhin ko na ho kayo, mukha nga siyang baboy eh. Alam ko, kahul lang kahul yun. Tanong ko ngayon, kayo ba pag nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng permit? Yun ang tanong ko sa mga manonood. Ang sagot ko ho, hindi pa naman tayo nagpagawa ng bahay, ano pa lang, ika nga, nagpa-renovate. Renovation, kailangan yan, kumuha ka ng permit. At araw-araw, meron kang binabayaran dyan. At minomonitor yan ng ang tawag dito, basta yung mga engineer, pinapasok nila yung tinitingnan nila eh. Di ba? Ganon ho yun. Ngayon, itong matindi kay Joel Chua, walang permit. Pagka natripan niya magtayo, rekta na. Ganyan ho sila. Yan ang problema dito kay Joel Chua. Yan ang problema sa mga congressman na pilit kinakalaban itong si Yorme Isko Moreno. Simple lang, bakit ayaw niyo magpunta sa pamahalaang lokal ng lungsod ng Maynila? Bakit ayaw niyo? Nahihiya kayo? Hindi, mabait naman yung si Yorme. Pagkapihin pa kayo niyan eh. Di ba, Yorme? Tanungin natin kung ano sagot ng mga manonood. Kumukuha po ba kayo ng permit kapag kayo nagpapagawa ng bahay? Yan. Pag kayo nagpapademolish ng bahay, kumukuha ba kayo ng demolition permit? Pag kayo ba'y nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng building permit? Yan. Bakit sa inyo, maliit na lupa, maliit na bahay, dahil sa pagsisikap mo, pag-iipon mo, pagpupunyagi mo, o naayos mo sarili mo, gusto mo maayos yung tahanan mo, kukuha ka ba ng permit mo ka? Opo, sabi ni Adam Rich Manansala Sanding, dapat may permit. Dapat daw. Kailangan ba talagang may permit? Sabi ni Teresa Montero, yes po, from barangay to City Hall. Tama.
O, yan. Alam nila eh. Alam na alam ng taong bayan. Ang tanong naman namin ngayon, barangay, oo. paano kayo nakapag-demolish ng Meron property ka ng bang babayaran gobyerno? dyan eh. O, sa mga congressman na nag-excuse ngayon na manggagawa lang daw sila ng batas. Nabisto lang kasi kayo. Hmm. Nabisto lang Okay. kayo. Kung hindi kayo nabisto, walang problema. Nabisto kayo, iyakin kayo. Hmm. Yan ang nangyayari. Pagka Yun lang kayo makapag-akusa, Oo. wagas. Kami, hindi nag-aakusa. Ayan, nandiyan dyan. Bakit pag ang congressman na nagpapagawa, through DPWH, siya naman din na may sinabi, di ba? Inamin naman niya. Bakit walang permit? Pag congressman, exempted. Pag meron na pong batas na ganoon, kikilalanin natin. Pero yung batas kay Juan de la Cruz na nagpapagawa na maliit na bahay, nire-require mag-permit. Ganon din yung batas sa mga pagawaing, lalo na yan, building. Dahil yan, pag may nangyaring masama dyan, na mananagot dyan, lokal na pamahalaan. Correct. Ngayon, Yun yun matanong pa, ano sabi ng mga tao? Meron daw talagang permit. Kahit nga daw po renovation lang, may permit. Sabi ni Evangeline Esguera. Ayan. Kala ko narinig ako nito so. Renovation lang may permit, papatayo ka pa? Sino po? Sabi sa inyo, matatalino ang tao eh. Hindi maloloko. Ayaw nyo maniwala eh. Palusot Hindi pa kayo ng maluloko palusot, mga congressman. Matatalino tao. Alam ng tao. Ngayon, ano ngayon ang itatanggi nyo dyan? So, yan po. Ngayon. Okay. Ito naman pangatlong tanong naming taong bayan. Naniniwala ba kayo, ito, sa taong bayan, naniniwala ba kayo? Ito lang ano lang to, mga opinion naman to. Naniniwala ba kayo, o mga manonood, na kailangan humingi ng permiso sa lokal na pamahalaan nitong mga proyektong ito? Tanungin natin ng taong bayan. Ano ang sasabihin ng taong bayan? Di ba? Bakit? Yung nga maliit na tao, pinahingi nyo ng permiso eh. Yung pa kaya sila. Di komo ba sila ay congressman? Alam mo ka, naglakihan ang ulo nito mga to eh. Di ba kilala niyo naman sila nung nagsisimula pa yan? Oo. Iba talaga nagagawa ng kapangyarihan. Alam mo, minsan, ang langaw, pag tumuntong sa kalabaw, ang feeling niya, mas malaki pa siya sa kalabaw. Iyo. Ganyan ang yan. utak langaw. Utak langaw. Ugaling langaw. Marami yung ganyan, mga utak langaw. Natumbok nitong si Yorme Isko Moreno. Galing. Pero Solid, nandiyan yun. dyan yan. Basta tayo ginagalang natin sila lahat. Hindi po pwede lang na mamihasa sila na yung napapalusot nila nung araw. Wardi-wardi o siga-siga. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat, iyakin naman kayo. Yun. Nice one. Ako nga, minsan. Sana pag nag-imbestiga sila sa labas ng Kongreso. Para pagka libelous yung akusasyon nila. Kasi ang nila dyan, excuse nila dyan, nasa loob sila ng nasa hall of Congress sila. Kaya nila mang-api Sa ng mga labas. individual. But anyway, tapat-tapat lang yan, Brad. Shout out sa mga taga 3rd District. Shout out sa inyo. Kayo po ang umusga. Lalo dyan sa 3rd District, marami nag-a-apply dyan ng building permit. Yan. Sila, naalala nyo ba, nahirap na hirap kayo dati dito sa zoning. Zoning pa lang Bagsak na, ang tagal na. Pero ito, wala pang permit, gibaan na. Bakit? Grabe Kasi, naman. pagawa ng congressman. Pagawa Special ng child congressman. mukhang special child itong ilang congressman natin di ba? Iba nga, Yorme, idol talaga kita. Ibang klase. Idol talaga kita. Ibang klase. So anyway, Antindi nun. that's water under the bridge. We'll see. Tingnan natin if we mean business. I'll see you soon. Di ba? Yung comment po, sabi nga, dapat lahat
Oo. Dapat kumuha, yes po, dapat humingi ng permission sa LGU, sabi ni Amy Jovel. Alam po nila ang sagot. Dapat po, sabi ni Janice Buendia Pardo Dapat. Budoy. Opo, kailangan po humingi ng permiso kahit sa barangay, sabi ni Rita Pinlac. Hindi raw eh. Wala raw silang alam dyan. Ito pa magandang sinabi ni Rhea Joy F. Selim. Yes, dapat. Malakas ang loob nila kasi nasa posisyon sila. Pero pag tulad lang namin na maliit na tao, aping-api sa ginagawa nila, hindi nagiging patas. See? Yan ang nararamdaman ng tao. Yung. Shoutout sa iyaking congressman. Yan, yan mga, mga... Hindi talaga to siya. Nakakuha lang kayo ng katapat eh. Pero tingin ko marami na nagsisisi dyan. Kaya, Tingin ko naman. Meron namang araw para dyan. So, okay. So, yan po. Kaya lagi ko yung mag-iingat dahil itong problema natin sa baha tuwing umuulan. Ayun na nga mga kababayan, napakaganda ng pagkasalansan itong si Yorme Isko Moreno dito kay Joel Chua. Tayo kasi nung nakaraang taon pa lang, talagang isa yang si Joel Chua sa pinaka coops, ika nga na congressman dyan sa House of Representatives. Ngayon at least nakahanap na ho siya ng ika nga katapat. Hindi kasi si BP, hindi nga rin pinapansin ni BP yan, di ba? Wala nga pakialam. Ngayon, ang dami na ho nilang kalaban. Kahit saan sila humarap, napapalagiran na ho natin sila. Sambayan ng Pilipino, bantay lang ho kayo. Downfall ng mga magnanakaw dyan sa House of Representatives, nag-uumpisa na. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Hoy, Joel Chua, special child ka daw. Ibang klase ka, pag nagpag-iba ka, okay lang, walang problema. Special, ibig sabihin yung tipong hindi niya kailangang sumunod sa panuntunan na nakatakda doon sa mga ordinaryong tao, ordinaryong Pilipino. Yung galawan niya special, kahit na hindi niya sundin yung isang bagay na okay lang kasi special child nga siya. Maraming salamat ho mga kababayan, mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.